The Holy Bible. Reading Plan, 67th Day, Tagalog Version, Joshua chapters 18 to 21, Psalms chapter 15, and Luke chapter 18. Joshua chapter 18. Ang pagkakahati-hati ng iba pang lupain. 18 kabanata. Nang matapos nilang sakupin ang lupain, nagtipon ang buong mamamayan ng Israelita sa Shilo at nagtayo ng toldang tipanan. May 7 pang lahi ng mga Israelita na hindi pa napapartihan ng lupa. Kaya sinabi ni Josue sa mga Israelita, "Kailan nyo pa ba sasakupin ang natirang lupain na ibinigay sa inyo ng Panginoon, ang Diyos ng mga ninuno nyo? Pumili kayo ng 3 tao sa bawat lahi. Papupuntahin ko sila para suriin ang natirang lupain. Pagkatapos babalik sila sa akin na may dalang mapa na ginawa nila, na nagpapakita kung papaano hahatiin ang lupaing iyon. Dapat hatiin ang lupain sa 7 bahagi. Hindi kasali ang lupain ng lahi ni Huda sa timog, at ang lupain ng lahi ni Jose sa hilaga. Pagkatapos madala ang mapa sa akin, magpapalabunutan agad ako sa presensya ng Panginoon na ating Diyos, kung kaninong lahi mapupunta ang bawat bahagi ng lupain. Pero ang mga Levita ay hindi papartihan ng lupa, dahil ang bahagi nila ay ang paglilingkod sa Panginoon bilang mga pari. Ang mga lahi ni Gad, Ruben, at ang kalahating lahi ni Manase ay nakatanggap na ng mga bahagi nilang lupain sa silangan ng Hordan, na ibinigay sa kanila ni Moises na lingkod ng Panginoon. Nang papaalis na ang mga napiling tao, sinabi ni Josue sa kanila, "Suriin nyo ang buong lupain at gawan nyo ito ng mapa. Pagkatapos, bumalik kayo rito sa akin sa Shilo, dahil magpapalabunutan agad ako sa presensya ng Panginoon kung kaninong lahi mapupunta ang bawat bahagi ng lupain." Kaya lumakad ang mga tao para suriin ang buong lupain. Pagkatapos, ginawan nila ito ng mapa, na ang lupa'y nahati sa 7 bahagi, at inilista nila ang mga bayan at baryo na sakop ng bawat bahagi. Pagkatapos bumalik sila kay Josue sa Shilo, at pagkatapos magpalabunutan sa presensya ng Panginoon, binigyan ni Josue ng bahagi ang mga lahi ng Israel na walang lupain. Ang lupaing ibinigay sa lahi ni Benjamin. Ang unang bahagi ng lupain ay napunta sa lahi ni Benjamin. Nasa pagitan ito ng mga lupaing ibinigay noon sa lahi ni Huda at sa mga lahi ni Jose. Ang hangganan nito sa hilaga ay nagsisimula sa ilog ng Hordan, papunta sa hilagang libis ng Jericho. Pagkatapos, paahon nito sa kanluran sa mga kabundukan hanggang sa disyerto ng Bet-Aven. Mula roon, papunta ito sa libis na nasa bandang timog ng Luz, na siyang Betel. Pagkatapos, pababa ito sa Atarot Adar, sa bundok sa timog ng mababang Bet-Horon. Mula roon, papunta ito sa kanluran ng bundok na nakaharap sa Bet-Horon at papunta sa timog. Nagtapos ito sa Kiryat Baal na siyang Kiryat Jearim, isang bayan ng lahi ni Huda. Ito ang hangganan sa kanluran. Ang hangganan sa timog ay magmumula sa hangganan ng Kiryat Jearim. Mula roon, papunta ito sa kanluran sa mga bukal ng Neftoa. Pababa ito sa paanan ng bundok na nakaharap sa lambak ng Ben Hinnom. Ang lambak na ito ay nasa hilaga ng lambak ng Rephaim. Mula roon, papunta ito sa lambak ng Hinnom, sa timog na ng lungsod ng mga Jebuseo, pababa sa En-Rohel. Paliko agad ito pahilaga papuntang En-Shemesh, hanggang sa gelilot na nakaharap sa daang paahon ng Adumim. Pagkatapos, pababa ito sa bato ni Bohan na anak ni Ruben, at dumaraan sa hilagang libis na nakaharap sa lambak ng Hordan, pababa sa lambak mismo. Pagkatapos, papunta ito sa hilagang libis ng Bet-Hogla, at nagtapos ito sa hilagang daanan ng tubig ng dagat na patay, na siyang hangganan ng ilog ng Hordan, sa timog. Ito ang hangganan sa timog. Ang ilog ng Hordan ay ang hangganan sa silangan. Iyon ang mga hangganan ng lupaing natanggap ng lahi ni Benjamin, ayon sa bawat sambahayan. Ang mga lungsod na natanggap ng lahi ni Benjamin. Ito ang mga lungsod na ibinigay sa lahi ni Benjamin, na hinati ayon sa bawat sambahayan: Jericho,
Bet Hogla, Emek Keziz, Bet Araba, Semaraim, Betel, Avim, Para, Ofra, Kefar Amoni, Ofni at Geba. 12 bayan kasama ang mga baryo nito. Dagdag pa rito ay ang Gibeon, Rama, Beerot, Mizpa, Kefira, Moza, Rekem, Irpeel, Tarala, Zela, Haelef, Jebus na siyang Jerusalem, Gibeya at Kiryat Jearim. 14 na bayan kasama ang mga baryo nito. Ito ang natanggap ng lahi ni Benjamin na hinati-hati ayon sa bawat sambahayan. Joshua chapter 19. Ang lupaing ibinigay sa lahi ni Simeon. 19 na kabanata. Ang 2 pinartihan ng lupa ay ang sambahayan ng lahi ni Simeon. Ang lupain nila ay nasa gitna ng lupaing ibinigay sa lahi ni Huda. Kasama rito ang Beersheba, Osheba, Molada, Hazar-Shual, Bala, Ezem, Eltolad, Betul, Horma, Ziklag, Bet-Markabot, Hazar-Susa, Bet-Lebawot, at Sharuhen. 13 bayan kasama ang mga baryo sa paligid nito. Dagdag pa rito ang Ayin, Rimon, Eter at Ashan. 4 na bayan kasama ang lahat ng mga baryo sa paligid nito, hanggang sa Baal at Beer, na siyang Rama sa Negev. Ito ang lupaing natanggap ng lahi ni Simeon na hinati-hati ayon sa bawat sambahayan. Ang ibang bahagi ng lupaing ito ay galing sa parte ng lahi ni Huda dahil ang ibinigay sa kanila ay sobrang maluwang para sa kanila. Kaya natanggap ng lahi ni Simeon ang kanilang lupain sa gitna ng lupain ng lahi ni Huda. Ang lupaing ibinigay sa lahi ni Zebulun. Ang 3 pinartihan ng lupa ay ang mga sambahayan ng lahi ni Zebulun. Ang hangganan ng lupain nila ay nagsimula sa Sarid. Mula roon papunta ito sa kanluran, sa Marala, sa Dabeshet, at patuloy sa daluyan ng tubig sa silangan ng Jokneam. Mula sa kabilang bahagi ng Sarid, papunta ito sa silangan sa hangganan ng Kislot Tabor, at patuloy sa Daberat hanggang sa Japhia. Mula roon papunta ito sa silangan sa Gat-Hefer, sa Et-Kazin, sa Rimon, at paliko papuntang Nea. Ang hangganan ng Zebulun sa hilaga ay dumaraan sa Hanaton at nagtatapos sa lambak ng Ifta-El. Lahat ay 12 bayan, kasama ang mga baryo sa paligid nito. Kasama rin ang mga bayan ng Katat, Nahalal, Shimron, Idala at Bethlehem. Ito ang mga bayan at baryo na natanggap ng lahi ni Zebulun na hinati ayon sa bawat sambahayan. Ang lupaing ibinigay sa lahi ni Isakar. Ang 4 na pinartihan ng lupa ay ang mga sambahayan ng lahi ni Isakar. Ito ang mga lungsod na sakop nila: Jezreel, Kesulot, Shunem, Haparaim, Shion, Anaharat, Rabit, Kishyon, Ebez, Remet, Enganim, Enhada, at Bet-Pazes. Ang hangganan ng lupain ay umaabot sa Tabor, Shahazuma, at sa Bet-Shemesh, at nagtatapos sa ilog ng Hordan. 16 na bayan lahat kasama ang mga baryo sa paligid nito. Ito ang mga bayan at baryo na natanggap ng lahi ni Isakar, na hinati ayon sa bawat sambahayan. Ang lupaing ibinigay sa lahi ni Asher. Ang 5 pinartihan ng lupa ay ang mga sambahayan ng lahi ni Asher. Ito ang mga bayan na sakop nila: Helkat, Hali, Beten, Akshaf, Alamelek, Amad, at Mishal. Ang hangganan nitong lupain sa kanluran ay umaabot sa Carmel at Shihor-Libnat. Paliko ito pasilangan papuntang Bet-Dagon at umaabot sa Zebulun at sa lambak ng Ifta-El. Pagkatapos papunta ito sa hilaga papuntang Bet-Emek at Niel. Papunta pa ito sa hilaga hanggang Kabul, Ebron, Rehob, Hamon, Kana, at hanggang sa malaking Sidon. Pagkatapos, liliko ito patungong Rama at sa napapadirang bayan ng Tyre, at papuntang Hosa, at nagtatapos sa dagat ng Mediteraneo. Ang iba pang mga bayan na sakop nila ay ang Mehebel, Akzib, Uma,
Afek, at Rehob, 22 bayan lahat, kasama ang mga bayan sa paligid nito. Ito ang mga bayan at baryo na natanggap ng lahi ni Asher na hinati ayon sa bawat sambahayan. Ang lupaing ibinigay sa lahi ni Naphtali. Ang ika-6 na pinartihan ng lupa ay ang mga sambahayan ng lahi ni Naphtali. Ang hangganan ng lupain nila ay nagsimula sa Helef at sa puno ng Terebinto sa Zaananim, papuntang Adami Nekeb at Jabneel, hanggang sa Lakum, at nagtapos sa ilog ng Hordan. Mula roon, paliko ito sa kanluran papuntang Aznot Tabor, pagkatapos sa Hukok, hanggang sa hangganan ng Zebulun sa timog, sa hangganan ng Asher sa kanluran, at sa ilog ng Hordan sa silangan. Ang mga napapaderang lungsod na sakop ng lupaing ito ay ang Zidim, Zer, Hamat, Rakat, Kineret, Adama, Rama, Hazor, Kedesh, Edrei, En-Hazor, Iron, Migdal-El, Horem, Bet-Anat, at Bet-Shemesh. 19 na bayan lahat, kasama ang mga baryo sa paligid nito. Iyon ang mga bayan at baryo na natanggap ng lahi ni Naphtali, na hinati ayon sa bawat sambahayan. Ang lupaing ibinigay sa angkan ni Dan. Ang ika-7 pinartihan ng lupa ay ang mga sambahayan ng lahi ni Dan. Ito ang mga bayan na sakop nila: Zora, Estaol, Irshemes, Shaalabin, Ayalon, Itla, Elon, Timna, Ekron, Elteke, Gibeton, Baalat, Jehud, Beneberak, Gatrimon, Meharkon, at Rakon, pati rin ang lupain na nakaharap sa Jopa. Nahirapan ang mga lahi ni Dan sa pag-agaw ng lupain nila, kaya nilusob nila ang Leshem at pinatay ang mga naninirahan dito. Naagaw nila ito at doon sila tumira. Pinalitan nila ang pangalan nito ng Dan, ayon sa pangalan ng ninuno nilang si Dan. Ito ang mga bayan at baryo na natanggap ng lahi ni Dan, na hinati ayon sa bawat sambahayan. Ang lupaing ibinigay kay Josue. Pagkatapos hatiin ng mga Israelita ang lupain nila, binigyan nila si Josue na anak ni Nun ng bahagi niya. Ayon sa iniutos ng Panginoon, ibinigay nila sa kanya ang bayan na hinihiling niya, ang Timnath-Sera sa kabundukan ng Ephraim. Ipinatayo niyang muli ang bayan at doon tumira. Ang naghati-hati ng lupain ay sina Eleazar na pari, Josue na anak ni Nun, at ang mga pinuno ng bawat lahi ng Israel. Ginawa nila ito sa pamamagitan ng palabunutan sa presensya ng Panginoon sa pintuan ng toldang tipanan doon sa Shilo. Kaya natapos na ang paghahati ng lupain. Joshua chapter 20. Ang mga lungsod na tanggulan. 20 kabanata. At sinabi ng Panginoon kay Josue, sabihin mo sa mga Israelita na pumili sila ng mga lungsod na tanggulan ayon sa sinabi ko noon sa inyo, sa pamamagitan ni Moises. Ang taong nakapatay ng hindi sinasadya ay maaaring makakatakas roon at makapagtago mula sa mga taong gustong gumanti sa kanya. Maaari siyang magtago sa isa sa mga lungsod na ito. Haharap siya sa tagapamahala na naroon sa pintuan ng lungsod at magpapaliwanag tungkol sa nangyari. Pagkatapos papapasukin siya at doon patitirahin. Kung hahabulin siya roon ng gustong gumanti sa kanya, hindi siya ibibigay ng mga naninirahan doon. Kakampihan nila siya dahil hindi niya sinadya ang pagpatay sa kanyang kapwa at napatay niya ito hindi dahil sa kanyang galit. Mananatili siya sa lungsod na iyon hanggang madinig ang kaso niya sa harapan ng kapulungan at hanggang hindi pa namamatay ang punong pari na naglilingkod ng panahong iyon. Pagkatapos makakauwi na siya sa kanila. Kaya pinili nila ang Kedesh sa Galilea sa kabundukan ng Naphtali, ang Shechem sa kabundukan ng Ephraim, at ang Kiryat Arba na siyang Hebron sa kabundukan ng Huda. Sa silangan ng ilog ng Hordan at ng Jericho, pinili nila ang Bezer sa disyerto sa talampas na sakop ng lahi ni Ruben, ang Ramot sa Gilead na sakop ng lahi ni Gad, at ang Golan sa Bashan
na sakop ng lahi ni Manase. Ito ang mga lungsod na tanggulan na pinili para sa mga Israelita at sa mga dayuhang naninirahang kasama nila. Ang sino mang makapatay ng hindi sinasadya ay maaaring tumakas papunta sa mga lungsod na ito para hindi siya mapatay ng mga gustong gumanti sa kanya habang hindi pa dinidinig ang kaso niya sa harapan ng kapulungan. Joshua chapter 21. Ang mga bayan para sa mga Levita. Ika-21 kabanata. Ang mga pinuno ng mga Levita ay pumunta kina Eleazar na pari, Josue na anak ni Nun, at sa mga pinuno ng bawat lahi ng Israel doon sa Shilo, sa lupain ng Kanaan. Sinabi nila, "Nag-utos ang Panginoon sa pamamagitan ni Moises na bigyan kami ng mga bayan na titirahan namin at mga pastulan para sa mga hayop namin. Kaya ayon sa iniutos ng Panginoon, binigyan ang mga Levita ng mga bayan at mga pastulan mula sa mga lupain ng mga Israelita. Ang unang nakatanggap ng lupain ay ang mga angkan ni Kohat. Ang mga Levita na mula sa angkan ni Aaron ay kabilang sa angkan ni Kohat. Nakatanggap sila ng 13 bayan na galing sa lupain ng mga lahi ni Nahuda, Simeon at Benjamin. Ang ibang mga angkan ni Kohat ay binigyan ng 10 bayan mula sa lupain ng mga lahi ni Ephraim, Dan at ng kalahating lahi ni Manase. Ang mga angkan ni Gershon ay binigyan ng 13 bayan mula sa lupain ng mga lahi ni Isakar, Asher, Naphtali at ng kalahating lahi ni Manase sa Bashan. Ang mga angkan ni Merari ay binigyan ng 12 bayan mula sa lupain ng mga lahi ni Ruben, Gad at Zebulun. Kaya sa paraan ng palabunutan, binigyan ng mga Israelita ang mga Levita ng mga bayan at mga pastulan ayon sa iniutos ng Panginoon kay Moises. Ito ang mga pangalan ng mga bayan na mula sa lupain ng mga lahi ni Simeon at Huda na ibinigay sa mga angkan ni Aaron. Sila ang mga angkan ni Kohat na mga Levita. Sila ang unang nabunot na bibigyan ng mga bayan. Ibinigay sa kanila ang Kiryat Arba na siyang Hebron sa kabundukan ng Huda. Kasama na ang mga pastulan sa paligid nito. Si Arba ang ama ni Anak. Pero ang mga bukirin ng lungsod at ang mga baryo sa paligid nito ay ibinigay na kay Caleb na anak ni Jefune bilang bahagi niya. Kaya ibinigay sa mga angkan ni Aaron ang Hebron na isa sa mga lungsod na tanggulan, kung saan makakapagtago ang taong nakapatay ng hindi sinasadya. Ibinigay din sa kanila ang Libna, Hatir, Estemoa, Holon, Debir, Ayin, Huta at Bet-Shemesh, kasama ang mga pastulan nila. 9 na bayan lahat mula sa lupain ng mga lahi ni Simeon at Huda. Binigyan din sila ng 4 na bayan mula sa lupain ng lahi ni Benjamin. Ito ay ang Gibeon, Geba, Anatot at Almon, kasama ang mga pastulan nito. Ang natanggap ng mga pari na angkan ni Aaron ay 13 bayan lahat, kasama ang mga pastulan nito. Ang ibang angkan ni Kohat na mga Levita ay nakatanggap ng 4 na bayan mula sa lupain ng lahi ni Ephraim. Ito ay ang Shechem sa kabundukan ng Ephraim na isa sa mga lungsod na tanggulan, kung saan makakapagtago ang tao na nakapatay ng hindi sinasadya. Ang Gezer, Kibzaim at Bet-Horon, kasama ang mga pastulan nito. Binigyan din sila ng 4 na bayan mula sa lupain ng lahi ni Dan. Ito ay ang Elteke, Gibeton, Ayalon, at Gat-Rimon, kasama ang mga pastulan nito. At mula naman sa lupain ng kalahating lahi ni Manase sa kanluran, natanggap nila ang 2 bayan, ang Taanak at Gat-Rimon, kasama ang mga pastulan nito. Ang natanggap ng ibang mga angkan ni Kohat ay 10 bayan lahat, kasama ang mga pastulan nito. Ang mga angkan ni Gershon na mga Levita ay nakatanggap ng 2 bayan mula sa lupain ng kalahating lahi ni Manase sa silangan. Ito ay ang Golan sa Bashan, na isa sa mga lungsod na tanggulan, kung saan makakapagtago ang taong nakapatay ng hindi sinasadya. At ang Beeshtara, kasama ang mga pastulan nito. Binigyan din sila ng 4 na bayan mula sa lupain ng lahi ni Isakar. Ito ay ang Kishon, Daberat, Harmut, Enganim, kasama ang mga pastulan nito. At mula sa lupain ng lahi ni Asher
natanggap nila ang 4 na bayan, ang Misyal, Abdon, Helkat at Rehob, kasama ang mga pastulan nito. Binigyan pa sila ng 3 bayan mula sa lupain ng lahi ni Naphtali. Ito ay ang Kedesh sa Galilea, isa ito sa mga lungsod na tanggulan kung saan makakapagtago ang taong nakapatay ng hindi sinasadya. Ang Hamot-dor at ang Kartan, kasama ang mga pastulan nito. Ang natanggap ng mga angkan ni Gershon ay 13 bayan lahat, kasama ang mga pastulan nito. Ang mga natirang Levita, ang mga angkan ni Merari, ay nakatanggap ng 4 na bayan mula sa lupain ng lahi ni Zebulun. Ito ay ang Jokneam, Karta, Dimna, at Nahalal, kasama ang mga pastulan nito. Binigyan din sila ng 4 na bayan mula sa lupain ng lahi ni Ruben. Ito ay ang Bezer, Jahaz, Kedemot, at Mefaat, kasama ang mga pastulan nito. Binigyan din sila ng 4 na bayan mula sa lupain ng lahi ni Gad. Ito ay ang Ramot sa Gilead, na isa sa mga lungsod na tanggulan kung saan makakapagtago ang taong nakapatay ng hindi sinasadya. Ang Mahanaim, Heshbon at Jazer, kasama ang mga pastulan nito. Ang natanggap ng mga angkan ni Merari na Levita ay 12 bayan lahat, kasama ang mga pastulan nito. Ang natanggap ng mga Levita na mula sa lupain na pagmamay-ari ng mga Israelita ay 48 bayan lahat, kasama ang kani-kanilang pastulan. Kaya ibinigay ng Panginoon sa Israel ang lahat ng lupain na ipinangako niya sa mga ninuno nila. Sinakop nila ang mga ito at doon nanirahan. Binigyan sila ng Panginoon ng kapahingahan sa mga kalaban nila sa paligid, ayon sa ipinangako ng Panginoon sa mga ninuno nila. Hindi sila natalo ng mga kalaban nila, dahil pinagtagumpay sila ng Panginoon sa lahat ng kalaban nila. Tinupad ng Panginoon ang lahat ng ipinangako niya sa mga mamamayan ng Israel. The Book of Psalms chapter 15. 15 kabanata. Ang nais ng Diyos sa mga sumasamba sa Kanya. Panginoon, sino ang maaaring tumira sa inyong templo? Sino ang karapat-dapat na tumira sa inyong banal na bundok? Sumagot ang Panginoon, ang taong namumuhay ng tama, walang kapintasan at taus-pusong nagsasabi ng katotohanan, hindi naninirang puri at hindi nagsasalita at gumagawa ng masama laban sa kanyang kapwa. Itinatakwil ang mga taong sobrang sama, ngunit pinararangalan ang mga taong may takot sa Diyos. Tinutupad ang kanyang ipinangako kahit na mahirap gawin. Hindi nagpapatubo sa kanyang mga pautang at hindi tumatanggap ng suhol upang sumaksi laban sa taong walang kasalanan. Ang taong gumagawa ng ganito ay hindi matitinag kailanman. The Book of Luke chapter 18. 18 kabanata. Aral tungkol sa pananalangin. Nagkwento si Jesus sa mga tagasunod niya upang turuan silang laging manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. Sinabi niya, sa isang bayan ay may isang hukom na walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao. Sa bayan ding iyon ay may isang biyuda na palaging pumupunta sa hukom at nagsasabi, bigyan niyo po ako ng katarungan at ipagtanggol niyo ako laban sa mga kaaway ko. Noong una ay hindi pinapansin ng hukom ang biyuda. Pero bandang huli ay sinabi niya, kahit hindi ako natatakot sa Diyos at walang iginagalang na tao, bibigyan ko ng katarungan ng babaeng ito para hindi na niya ako gambalain ulit. Dahil kung hindi, iinisin niya ako sa kapaparito niya. Pagkatapos, sinabi ng Panginoon, narinig ninyo ang sinabi ng masamang hukom? Ang Diyos pa kaya ang hindi magbigay ng katarungan sa mga pinili niya na tumatawag sa Kanya araw at gabi? Tinitiyak ko sa inyo na bibigyan niya agad sila ng katarungan. Ngunit kung ako na anak ng tao ay bumalik na rito sa mundo, may makikita kaya akong mga taong sumasampalataya sa akin? Ang kwento tungkol sa Pariseo at sa maniningil ng buwis. May mga tao roon na matuwid ang tingin sa sarili at humahamak sa iba. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila ang talinghagang ito,
may dalawang lalaking pumunta sa templo upang manalangin. Ang isa'y pariseyo at ang isa'y maniningil ng buwis. Tumayo ang pariseyo at nanalangin tungkol sa kanyang sarili. Sinabi niya, "O Diyos, nagpapasalamat ako sa inyo dahil hindi ako katulad ng iba na magnanakaw, mandaraya, at mga ngalunya o katulad ng maniningil ng buwis na iyon. 2 beses akong nag-aayuno sa isang linggo at nagbibigay ako ng 10 ng lahat ng kinikita ko." Ang maniningil naman ng buwis ay nakatayo sa malayo at hindi man lang makatingala sa langit. Dinadagukan niya ang kanyang dibdib at sinasabi, "Diyos ko, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo na ang maniningil ng buwis na iyon ay umuwing itinuring ng matuwid ng Diyos, ngunit ang pariseyo ay hindi. Sapagkat ang nagpapakataas ng kanyang sarili ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas." Pinagpala ni Jesus ang maliliit na bata. Dinala ng mga tao ang kanilang maliliit na anak kay Jesus upang patungan niya ng kamay at pagpalain. Nang makita iyon ng mga tagasunod ni Jesus, sinaway nila ang mga tao. Pero tinawag ni Jesus ang mga bata at sinabihan niya ang mga tagasunod niya, "Hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang pigilan, dahil ang mga katulad nila ay kabilang sa kaharian ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, ang sino mang hindi tumatanggap sa paghahari ng Diyos na gaya ng pagtanggap ng isang maliit na bata, ay hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos." Ang lalaking mayaman. Isang pinuno ng mga Hudyo ang nagtanong kay Jesus, "Mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkaroon ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo sinasabing mabuti ako? Ang Diyos lang ang mabuti, wala nang iba. Alam mo ang sinasabi ng kautusan, huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng kasinungalingan, at igalang mo ang iyong ama at ina." Sumagot ang lalaki, "Sinusunod ko po ang lahat ng iyan mula pagkabata." Nang marinig iyon ni Jesus ay sinabi niya, "Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Ipagbili mo ang lahat ng ari-arian mo, at ipamigay mo ang pera sa mga mahihirap, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin." Nalungkot ang lalaki nang marinig ito, dahil napakayaman niya. Nang makita ni Jesus na malungkot siya, sinabi niya, "Napakahirap para sa mayayaman ang mapabilang sa kaharian ng Diyos. Mas madali pang makapasok ang isang kamelyo sa butas ng karayom kaysa sa mapabilang ang isang mayaman sa kaharian ng Diyos." Tinanong siya ng mga nakarinig nito, "Kung ganoon po, sino na lang ang maliligtas?" Sumagot si Jesus, "Ang imposible sa tao ay posible sa Diyos." Sinabi ni Pedro, "Paano naman kami? Iniwan namin ang lahat upang sumunod sa inyo." Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Ang sino mang nag-iwan ng bahay, asawa, mga kapatid, mga magulang at mga anak, alang-alang sa kaharian ng Diyos, ay tatanggap sa panahong ito ng mas marami pa kaysa sa mga iniwan niya, at tatanggap din ng buhay na walang hanggan sa darating na panahon." Ang ikatlong pagpapahayag ni Jesus tungkol sa kaniyang kamatayan. Tinawag ni Jesus ang 12 apostol at sinabi sa kanila, "Makinig kayo, pupunta tayo sa Jerusalem at matutupad na ang lahat ng isinulat ng mga propeta tungkol sa akin na anak ng tao. Sapagkat ibibigay ako sa mga hindi Hudyo, iinsultuhin nila ako, hihiyain at duduraan, hahagupitin nila ako at papatayin, ngunit muli akong mabubuhay sa ikatlong araw." Pero wala silang naintindihan sa mga sinabi ni Jesus dahil itinago sa kanila ang kahulugan niyon. Pinagaling ni Jesus ang isang bulag. Nang malapit na sina Jesus sa Jericho, may isang lalaking bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Nang marinig niya ang maraming taong nagdaraan, nagtanong siya kung ano ang nangyayari. Sinabi sa kanya ng mga tao, "Dumadaan si Jesus na taga Nazaret." Sumigaw ang bulag, "Jesus, anak ni David, maawa po kayo sa akin."
Sinaway siya ng mga taong nasa unahan, pero lalo pa niyang nilakasan ang pagsigaw, "Anak ni David, maawa po kayo sa akin!" Tumigil si Jesus at iniutos na dalhin sa kanya ang bulag. Nang makalapit ang bulag, tinanong niya ito, "Ano ang gusto mong gawin ko sa iyo?" Sumagot ang bulag, "Panginoon, gusto ko pong makakita." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Makakita ka na. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya." Nakakita siya agad at sumunod siya kay Jesus nang nagpupuri sa Diyos. Nang makita ng mga tao ang nangyari, nagpuri rin sila sa Diyos. The Holy Bible. Remember, the Word of God is alive. He is Jesus Christ. Read John 1 verse 1. Please like, subscribe, and comment. Thank you for listening, reading, and watching. God bless us all. Remember to read the next chapters tomorrow. See you there. Please share this video. Thank you.